Ayun po mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling magbabalit at ang topic natin ngayon, ano nga ba ang dahilan bakit naging successful kayo sa inyong buhay? Yan, kung kayo ay naging successful businessman o professional na inyong trabaho, yan, maganda na ang inyong negosyo, malaki na ang inyong mga kinikita, yan, sa pang araw-araw ninyo. Yan. Ano nga ba ang dahilan? Tingnan natin. Yung mga mensahe ng baraha. Kung ano nga ba yung mga dahilan bakit kayo'y naging successful sa buhay. May abo pa ng incense stick. Yan, katayo, tatlo. Yan. At kung nagustuhan ninyo ang aking pagtatarot na ito ay paki-like, share at subscribe na rin ang sa makakapanood ng aking YouTube channel na ito. At kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel ay paki-hit na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Ayan. Yan, kukuha po tayo ng 13 baraha dito para may ihatid po tayong mensahe. Yan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13 baraha. Ayan. At ito na mga kapatid, kung ano nga ba yung mga dahilan ba't kayo naging successful. Unang-una, bago kayo naging successful mga kapatid, ay lahat ng pinagdaanan mo simula nung bata ka ay naranasan mong ma-stress na-stress ka talaga ng emosyonal gawa na sa iyong pag-aaral. Yan, na-stress ka rin kung saan ka rin kukuha ng pangmatrikula. Yan, kapos ka rin minsan sa iyong mga allowance o di kaya kapos ang iyong pang tuition dati nung mga kasagsagan pa nung mga estudyante ka pa lang. Yan, ito talaga yung kalimitan na naranasan mo kung ikaw ba ay makakapagtapos ng pag-aaral para sa inyong mga pangarap. Kasi dito mga kapatid, halos lahat naman siguro ng tao na nag-aral sa simula elementary hanggang high school at college ay nakaranas talaga ng stress. At ang iniisip ninyo dito na kung makakapagtapos kayo ng pag-aaral, kasi ngayong iba dito na babibes ko ay kapos sila sa kanilang financial dito, pero yung iba ay hindi nila alam kung saan sila kukuha ng kanilang ang kanilang pangbayad sa mga tuition, allowance nila. Pero sa awa ng Panginoon, bago kayo naging successful dito, lahat ng hirap at sakit at pagod, gutom habang kayo ay nag-aaral dito hanggang sa kayo ay nagkaroon ng trabaho ay nalagpasan ninyo yon, yung mga stress na ito dahil sa inyong pagsusumikap na matupad ang inyong mga pangarap. Yan, meron na ditong may nakikita ako na meron na ditong sa kanilang pagsisikap, yan, at sa kanilang pagpupursige para matupad ang kanilang pangarap. Meron na dito ako nakikita naging professional ng kanilang trabaho. Yan, naging pulis na, naging sundalo, naging doktor. Meron din ditong naging teacher na, nakaka-graduate lang. Meron din ditong businessman o di kaya flight attendant. Lahat ng mga professional na ito na nagkaroon sila ng license na maging professional ay dumaan sila sa hirap at stress sa kanilang sarili o buhay, kung paano nila malalagpasan, kung paano sila makapagtapos ng kanilang pag-aaral dito. Yan, sa awa ng Panginoon at kayo naman din ay naging successful, ang masasabi ko lang, kung kayo ay naging successful o professional kayo, wag ninyong abusuhin ang inyong
ipinagkaloob ng Panginoon sa inyo na maging ganyan ang inyong propesyon, mga kapatid. Huwag ninyong abusuhin, dahil yan, pag yan ay inyong inabuso, nilapastangan, ginamit ninyo yan sa panglalamang sa kapwa, o ginamit ninyo yan upang mag-agrabyado kayo ng tao, at darating ang araw pag yan ay mapatunayan na may sala kayo, ang inyong mga pinapangarap na yan, ang inyong mga pinapangarap o ang inyong mga trabaho na yan ay mawawala sa inyo, at babawiin yan kung hindi ninyo gagamitin sa tama ang inyong trabaho na meron kayo at ipinagkaloob ng ating Panginoon sa inyo. Yan. At magpasalamat din kayo na natupad ang inyong mga pangarap. Yan. At saka kung kayo man ay naging professional na, kung sino man yung nagpaaral sa inyo, kung sino man yung taong nagpursige sa inyo para makapagtapos kayo, yan, kailangan din naman ninyong balikan yung mga yan. Ibigyan nyo rin siya ng konting tulong, yung mga magulang ninyong nagpursige, hanggang sa makapagtapos kayo ng pag-aaral. Itong stress na ito ay nalagpasan ninyo ito. Itong stress na ito. Kaya hanggang sa kayo ay nagtagumpay sa buhay. Yan. Nagkaroon kayo ng success. Ayan, nung naging successful na kayo, nakatapos na kayo ng pag-aaral, o di kaya nag-graduate na kayo, nakapag-apply na kayo ng trabaho, at magiging okay na, mga kapatid, magkakaroon kayo ng stable na sweldo dito. Yan, kung kayo man ay nagtatrabaho sa government, yan, magkakaroon kayo dito ng stable na sweldo dito. Magiging okay na rin. Yan, mabibili nyo na yung gusto ninyo, mapupunan nyo na ang lahat ng pangangailangan ng inyong mga magulang na ang gusto nila mabibili ninyo para sa kanila. Magiging okay na rin ito, mga kapatid. Kung sakaling kayo ay professional na, bumawi kayo sa inyong magulang. Kung sino yung nagpaaral at ginapang ang lahat ng hirap para kayo ay makapagtapos ng pag-aaral. Suklian po ninyo yan, mga kapatid, dahil bihira lang po yung mga ganyang magulang na pinapahalagahan ang ganyang pamamaraan na pagtatrabaho nila para kayo ay mapagtapos. Yan. Naging successful na kayo sa buhay dito. May mga good news na dadating. Yung mga successful na taong ito, yan. May mga good news na dadating, o kung sakaling may mga nagtatrabaho dito sa government, may mga mapupromote, tataas ang kanilang rangko. Yan, mapupromote sa kanilang opisina. Yan. Magiging OIC man yan, o di kaya maging tagapamahala kung ano man yung mga kumpanya. Ito yung mga good news. May mga good news din dito na meron ditong makakatanggap ng regalo sa ngayong may mag-birthday ngayong July, August, September hanggang October. May matatanggap na regalo o tulong din. Ito yung good news sa inyo. May patatanggap din sa trabaho kung kayo ay nag-a-apply. Meron din ditong mga papeles na maaaprubahan dito sa good news na ito. Meron din ditong maipapanalong kaso kung kayo ay merong kaso na hinaharap ngayon, kung merong asunto. Yan. Ito yung good news. O di kaya ang lahat ng mga problema ninyo ng mga nakaraang araw ay malalagpasan ninyo. Yan. O ayan o, magkakaroon na kayo dito ng malaking savings, makakaipon na kayo dito. Kaya kayo naging successful dahil sa inyong sipag at tiyaga hanggang sa matupad ninyo ang inyong tagumpay. Magkakaroon kayo dito ng savings, mga kapatid. Yan, ang savings niyo kung magkaroon kayo ng malaking pera o savings, gamitin ninyo. Magnegosyo din kayo. Yan, mas maganda. Magnegosyo. O di kaya ang gawin nyo dito ay ilagay ninyo sa bangko ang inyong pera, at saka bumili din kayo ng mga investment ninyo, magpundar din kayo ng mga lupa,
O in case na kung sakaling maubos man ang pera mo, may mahuhugot ka, meron kang maibibentang lupa, meron kang maibibentang ari-arian kung ano man. In case po mga kapatid, wag po ninyong, kung may savings po kayo, itago po ninyo, wag po ninyong iubos kung kayo man ay may bisyo na sugal. Yan po ay hindi po nakakabuti ang sugal. Una-una, sugal, pambababae, alak, Diyan po mauubos ang inyong savings, kasi nga imbes na iipon ninyo doon na nabibili yung pera ninyo na naipon sa inyong bisyo at luho. Kaya minsan nauubos ang pera. Magkakaroon kayo ng savings dito, mag-invest kayo ng mga bagay na makakatulong din sa inyo pag kayo ay gipit din, tulad ng mga alahas. Property, lupa. Yan din ay isa din magandang investment yan mga kapatid. Sa ngayon, kasi malaki din ang kita dyan pag kayo ay ginagamit ang inyong pagka business minded. Yan ang ano dyan mga kapatid. Mayroong iba dito yung naging successful na tao. Meron din ditong dinaan sa ritual dito. Ito mga dinaanan ng ritual na ito, isa dito sa mga taong nainggit sa inyo. Sa mga makaka-resonate nito dito, nainggit sila sa inyong tagumpay, naging successful kayo na professional na isang tao. May nainggit sa inyo na mga taong hindi nagtagumpay sa buhay. May mga may mga naiinggit, nagagalit sa inyo. Kaya ginawan kayo ng dito ng ritual. Kaya dahil sa kainggitan nila. Pero ito mga kapatid ay mawawala din ito pag yan ay pinagamot ninyo. Meron din akong ganyan na isinagawa, yung mga ginawa ng hindi maganda, nagpagamot sa akin, ay naging okay ng asawa ng Panginoon. Ay unti-unti ang magiging okay ang mga nila, mababaklas na rin yan. Magkakaroon din kayo dito kung kayo ay naging successful na mga kapatid, ay magkakaroon kayo dito ng maganda at masayang pamilya dito na pagsasama. Kaya kalimitan yung mga successful sa buhay ay yan sila ay nagkakaroon ng magandang pamilya. Depende po kung family oriented po ang mga taong yan. Kasi kalimitan ngayon, kaya hindi nagiging successful ang mga tao o mga bata sa ngayon, ay inuna nila ang kapusukan ng kanilang damdamin. Bata pa lang nag-asawa na, bata pa lang may mga anak na. Kaya yung mga pangarap nila hindi nila matupad-tupad, kasi nga andun na nako-focus sa mga pamilya nila. Kaya kalimitan, bihira na lang kayong nakikitang may mga tao na nagiging successful, kasi yung iba kasi inuna yung bugso ng damdamin. Kaya yung iba nagsisisi, yung iba na nakapag-asawa ng maganda, na nakapag-asawa ng sa murang edad, nakikita nila yung kanilang classmate, professional na teacher, police, sundalo, nakikita nila ganun yung katayuan nila sa buhay, tapos sila hanggang dyan lang nakapag-asawa ng lasinggero o maoy, o di kaya ginugulpi pa pag lasing. Kaya minsan nagsisisi yung ibang tao sa kanila, dahil inuna kasi nila ang kapusukan ng kanilang damdamin, at inuna nila ang ang kanilang karupukan. Kaya hindi sila naging yan kalimitan. Magkakaroon mayroon na ditong magkakaroon ng masayang pamilya. May magbubuo dito na masayang pamilya. Yan. Withdrawal. Yung mga tao dito, kayo din dati ay binatikos din kayo ng mga tao, na sabi nila na yung tao na yan hindi yan makakapagtapos ng pag-aaral, yung tao na yan basagulero yan, yung tao na yan walang mararating sa buhay, tambay lang yan. Yan yung tao na yan ay yan yung mga walang patutunguhan ang buhay niyan, patapon ang buhay niyan. Marami din kayong mga ina-underestimate din kayo ng mga tao dati. Kaya kayo ay ang ipinakita ninyo sa kanila ay
ano lang talaga, parang hindi kayo gumanti sa mga taong ito, ipinamukha ninyo sa kanila na hindi ka ganong klaseng tao. Yan. Hanggang sa nakita nila na naging successful ka na tao. Kaya pag nakikita kayo nito, yung na mga taong ito na nag-underestimate sa inyo, makayuko ito, nahihiya, o di kaya umaalis na lang dahil sa ginawa nilang hindi maganda sa inyo. Yan. Kalimitan kasi sa mga tao kasi mga kapatid, puro agad sila husga. Yan kalimitan yung mga tao ngayon, nanguhusga agad sila. Yan. Pero kayo dito nagsumikap kayo hanggang sa naging successful, naging professional kayong tao. Yan, ginagalang na kayo, o di kaya kayo ay tinitingala ng inyong mga pamilya. Yan, sa kalimitan kasi sa panahon ngayon, pag wala kang pinag-aralan, talagang pangit ang image mo sa mga ganyang tao. Yan, kakalabanin ka, kung ano-ano yung mga sinasabi sa iyo pag hindi ka professional na tao. Yan, kaya may mga ganyan, paano pasadyos na lang natin yung mga ganyan, yung mga bumabatikos, yung mga hindi sang-ayon, hayaan lang natin yung mga yan. Yan. Self love. Dito rin, dahil meron din ditong naging successful dahil inuna nila ang kanilang sarili, mga kapatid. Minahal nila ang kanilang sarili, tinupad nila ang kanilang pangarap, hindi sila nagpadala sa mga emosyon about sa mga pag-ibig dito. Meron din dito, mga kapatid, kaya naging successful sila. Yan. Huwag din kayo mag-alala mga kapatid, kung kayo ay maging successful na, makakaano din kayo, magkakaroon din kayo ng malaking savings sa inyong bangko. Yan, makakapag-ipon kayo. Yan. Dapat kung kayo ay gustong makapag-ipon, iwasan ninyo yung mga magarbo, yung mga gastos, yung mga luho. Diyan kasi tayo nababaon sa mga mauubos ang ating pera dahil dyan sa mga binibili nating walang kwentang bagay na pagkatapos na nating isuot o di kaya magamit ay isasantabi na lang. Ayan. Yan po ay mas maganda po na i-invest po natin ang inyong pera pag meron, para kahit papano kung may emergency man, may mahuhugot kayo at may makukuha. Paano kung ubos na ang pera ninyo, saan kayo hihiram? Ang tao ngayon pag alam nilang wala kang pinaparating na pera o salary, ay hindi ka papautangin sa panahon ngayon. Kaya dapat ganun ang magkaroon dapat ng savings. Yan. Compromise. Itong compromise na ito, syempre nung kayo ay nag-aaral, hindi naman talaga maiwasan yan yung mga hindi pagkakaunawaan ng mga kaklase ninyo o di kaya yung mga tao na nasa paligid ninyo, lalong-lalo na ito sa mga katrabaho ninyo. Hindi talaga maiwasan itong bangayan, yung talagang hindi nagkakasundo sa trabaho. Hindi talaga nawawala itong compromise na ito. Pero ang ma-advise ko lang sa inyo, hayaan na lang ninyo, magpakumbaba kayo. Yan ang gawin na lang ninyo, pakisamahan na lang ninyo para wala ng gulo. Ganyan yung pasundan nyo na lang yung mga taong ganyan para hindi na lumaki yung gulo, mga kapatid. Yan. Disturbance. Ito talaga yung gusto nila na mangyayari sa iyo dati, na kayo dito ay maging mahirap, walang marating sa buhay. Pero nabigo sila sa mga opinion o mga sinasabi nila na kayo ay maging mahirap, hanggang dyan ka na lang, hindi ka makapagtapos, magiging yaya ka na lang, maging ano ka na lang dyan sa inyong lugar, maging labandera, maging kasambahay. Pero ikaw dito ay nagsumikap ka, kaya naging successful ka sa buhay. Pero ito, kung ano man yung mga sinasabi nilang hindi maganda, bigo sila, mga kapatid. Itong withdrawal, yan, bigo sila. Yan. Itong last, relaxation. Ngayon ay kung nakapagtapos na kayo, nakagraduate na kayo, o nakapasok na kayo sa trabaho, kung ano man ang ina-applyan ninyo, mag-relax kayo, mga kapatid. I-celebrate ninyo ang inyong sarili, i-libre ninyo ang inyong pamilya, magburakay kayo, pumunta kayo kung saan-saan, o di kaya magbanding kayo ng inyong pamilya.
Yan, ilibre ninyo kung kayo man ay merong trabaho na, stable na trabaho, ganun. I-relax niyo yung sarili. Yan lang. Yan, itong yung kung ano man yung mga memory ninyo o mga itinuro ng inyong mga magulang sa inyo at alam ninyong yun ang ikabubuti, baunin po ninyo yung mga advice ng mga magulang ninyo hanggang sa inyong pagtanda. Yan, gamitin po ninyo yan, ang mga advice ng inyong pamilya hanggang sa para ito ay maging mabuting alaala sa inyo ba't kayo naging successful. Kasi mga kapatid, bihira lang yung mga bata na napagtapos ng pag-aaral, kasi nga kalimitan mga kapatid, wala mang maipamana yung mga magulang ninyo. Tanging ang kayamanan lang na ipapamana sa inyo ay yung katalinuhan. Yan, hindi ka man nila napamanahan ng malaking lupa, milyon na pera, tsaka milyon na pera o di kaya bahay na malaki, sasakyan, kung hindi ka man napamanahan na yan. Kung napagtapos ka ng pag-aaral mga kapatid, yan po ay malaking blessing na po yan sa inyo mga kapatid. Yan po ang kayamanang hindi po mananakaw ng kahit sino man ang inyong katalinuhan. Yan ang sabi ng mga magulang dati, yan ang kayamanang hindi pwedeng nakawin kahit ni sino man kung kayo ay merong pinag-aralan. Yan ang sabi. Kaya kung nakapagtapos kayo, kung ano man, magpasalamat kayo sa inyong magulang. Mahalin ninyo, suklian ninyo. Yan. Kaya maswerte kayo. Maraming tao na gustong makapagtapos ng pag-aaral, ngunit hindi pinalad gawa ng tapos din sa kapirahan. Tulad ko, gusto ko rin makapagtapos ng pag-aaral, ngunit wala tayong swerte sa sa atin ng pagpapaaral ng matrikula hanggang college. Matatanggapin na lang natin. Yan, maswerte kayo na kayo ay nakapagtapos ng pinatapos kayo ng inyong magulang ng pag-aaral. Yan, yung iba gusto makapagtapos ng pag-aaral pero wala talaga silang, hindi nila kaya yung sa pagpapaaral. Kaya dapat kayo, pasalamatan ninyo ang inyong pamilya. Ayan, ang mensahe lang ng inyong magulang dito ay mga kapatid, ang internal lab na ito, ang mensahe ng inyong mga magulang ay kung kayo man ay bubuo ng pamilya, yan, o magkakaroon man kayo ng asawa, anak, ay mahalin din ninyo yan tulad ng pagmamahal ng mga nanay at tatay sa inyo. Yan, ganun mga kapatid dito. Yan yung mga mensahe. Yan, kung kayo ay kung kayo na merong pamilya, mahalin ninyo ang inyong pamilya. Yan, mahalin ninyo. Yan yung mga mensahe mga kapatid, at titignan natin kung sino yung mga taong naging successful. Yan, titignan natin kung ano yung mga zodiac sign na mga taong naging successful. Ano nga ba yung mga zodiac sign na mga taong naging successful? Itong Capricorn. Yan, Capricorn, Aquarius. Yan, Aquarius. Yan, Aquarius, Capricorn, at mga kapatid, Aries. Yan. Ano nga ba yung mga taong naging successful sa buhay? Andito pa yung ipapatato ko sana, na andyan pa. Kasi ako mga kapatid, mahilig talaga ako sa mga sa mga Latin na tinatato, kasi ako ay nanggagamot. Yan talaga ang hobby ko. Lahat ng mga tato sa katawan ko ay merong mga kahulugan yan. Hindi ako nagpapatato ng walang kahulugan na kung ano-ano lang. Yan, lahat ng tao ay may kanya-kanyang paniniwala o tradisyon. Yan, yung mga tato ko na yan ay puro Latin words yan. Yan, bilang protection yan sa aking sa spiritual na panggagamot. Yan.
Ano nga ba yung una-unang letra ng mga taong naging successful na? Itong T. Yan, T. Ito mga makaka-resonate. W. Yan. I. I. Ano natin, may I na. Ipalitan natin. I pa rin. Lumabas. I pa rin. Ilang I na. A. R. Yung mga taong naging successful. C. Naging successful na sila. E. Yan sila mga kapatid. Yan yung mga taong naging successful. Yung umpisa mga pangalan nila, T, W, I, A, R, C, E. Yan. Yan yung Aquarius, Aries, and Capricorn. Yan yung mga zodiac sign ng mga taong naging successful. Yan. Kung sa tingin nyo na nakaresonate kayo dito, ay sa inyo po itong mensahe ng mga baraha. Ayan po mga kapatid, at hanggang dito na lang, at God bless us all.